Ang Snake Fist Clan ay dalubhasa sa snake style ng pakikipaglaban sa Kung Fu. Sa nakalipas na daang taon, ang Snake Fist Clan ay nagkaroon ng tunggalian sa Eagle Claw Clan na dalubhasa sa Eagle Style Fighting. Ginawang misyon ng mga Eagle Clan na patayin ang bawat miyembro ng Snake Clan at alisin ang kanilang estilo ng pakikipaglaban sa mundo. Sa simula ng pelikula, ang isa sa mga huling nakaligtas na miyembro ng Snake Clan ay hinamon ni Sheng Quan, isang Eagle Claw Master. Naglalaban ang dalawa gamit ang kani-kanilang estilo ng pakikipaglaban, ngunit mas malakas ang kuko ng agila kaysa sa kamao ng ahas. Nangako si Sheng Quan na papatayin ang kanyang kalaban at wawakasan ang pamana ng kamao ng ahas. Gayunpaman, ito ay nagsiwalat na ang isang Snake Fist Master na nagngangalang Pai ay nabubuhay pa. Pinatay ni Sheng Quan ang kanyang kalaban at nagpatuloy sa paghahanap ng kanyang huli at nag-iisang kalaban, na si Pai. Samantala, si Pai ay namumuhay sa mababang buhay bilang pulubi. Halos hindi siya kumikita at nabubuhay lamang sa mga tira-tira. Isang araw, habang natutulog siya sa duyan na binubuo ng iisang lubad, may biglang pumasok sa loob ng kwarto at bumulaga sa kanya. Lumalabas na ang may-ari ay nagdala ng tao para ilikas si Pai dahil hindi siya nagbabayad ng renta sa loob ng isang buwan. Naghanap sila ng pera sa paligid ng silid ngunit sa halip ay ahas ang nahanap nila. Habang nagagambala sila, mabilis na kinuha ni Pai ang kanyang rice bowl at isang pares ng chopstick at tumakbo palabas. Siya ay napapaligiran at inaatake ng isang gang. Gamit ang mangkok at chopstick, ipinagtanggol ni Pai ang kanyang sarili nang walang kahirap-hirap. Kahit na may dalang kutsilyo ang kanyang mga kalaban, kayang-kaya silang madaig ng kanyang chopsticks. Hindi sinasadyang nakabunggo ni Pai ang miyembro ng kuko ng agila na si Su Chen habang sinusubukan niyang tumakas. Nang ilarawan ng thug si Pai, napagtanto ni Su Chen na nakatagpo niya ang isang miyembro ng kamao ng ahas ngunit sa panahong iyon, matagal nang nakaalis si Pai. Kasunod nito, ipinakilala sa atin ang pangunahing tauhan ng pelikula na si Qian Fu. Siya ay isang ulila na inampon ng isang mainite ng ulo at medyo loko-loko na kung fu teacher na nagngangalang Li. Si Li ay kumikita sa pamamagitan ng panloloko sa mga inosenteng estudyante, na nangangako na siya ay isang eksperto sa kung fu kahit ang kanyang mga kasanayan ay karaniwan lamang. Madalas niyang pisikal na inaabuso si Qian Fu at pinapagawa sa kanya ang lahat ng paglilinis. Gusto ni Qian Fu na matutong lumaban ngunit kahit nagtatrabaho siya sa isang kung fu school, hindi siya pinapayagang magsanay. Isang umaga, nagpapahinga si Li habang nagsasanay ang mga estudyante gaya ng nakagawian. Pinapanood sila ni Qian Fu at sinusubukang gayahin ang kanilang mga galaw, nakalimutang walisin ang sahig. Napansin siya ni Li at hinampal siya ng stick. Para pahirapan pa ang binatilyo, naglakad siya sa paligid na may puting pulbos sa ilalim ng kanyang sapatos na ginagawa siyang magwalis ng sahig ng 2 beses. Nang maglaon, ginamit ni Li si Qian Fu bilang prop upang turuan ang kanyang mga estudyante ng isang bagong paraan ng pakikipaglaban. Inutusan niya si Qian Fu na huwag iwasan ang mga pag-atake at binugbog siya bilang isang halimbawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit niya si Qian Fu para magmukhang isang kung fu expert. Si Qian Fu ay madalas na binubugbog ngunit wala siyang ibang paraan upang maghanap buhay. Ang tanging tao na nakikiramay sa kanya ay ang kusinero ng paaralan na nag-aalok pa ng gamot sa kanyang mga sugat. Sa ibang lugar, napunta si Pai sa harap ng isa pang paaralan ng kung fu sa bayan at nagpas siyang magpahinga. Sa loob, isang mayamang negosyante at ang kanyang sobrang timbang na anak na si Lap Ban ay dumating upang suriin kung ang paaralan ay sapat na para sa pagpasok ni Lap Ban. Ipinagmamalaki ng punong guro na ang kanyang mga trainees ay pinakamagaling sa bayan ngunit hindi kumbinsido si Lap Ban. Hiniling niya sa isang estudyante na basagin ang isang stack ng 3 brick sa isang suntok. Ginagawa ng estudyante ang sinabi at nagawa niyang sirain ang lahat. Ngunit nang mawala na siya sa paningin ni Lap Ban ay napasigaw siya sa sakit habang hawak ang kamay niya na ngayon ay nagsisimula ng maging asol. Ilang sandali pa, sinubukang makipagkamay ni Lap Ban at napagtanto niyang nagkukunwari lang siyang matigas. Umalis ang mag-ama para pumunta sa paaralan ni Li. Pagkatapos nito, nakita ng mga estudyante si Pai na nagpapahinga sa labas at inilalabas ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya. Hindi ipinagtatanggol ni Pai ang kanyang sarili, natatakot na baka may makapansin sa kanyang presensya. Nakita ito ni Qian Fu at pinigilan silang saktan ang kawawang matanda. Nang atikihin siya ng mga estudyante, ginagamit ni Pai ang kanyang mga trick para tulungan si Qian Fu. Nakatayo siya sa likod ni Qian Fu at itinulak siya sa paligid para makaiwas siya sa mga pag-atake. Sa panahon ng labanan,
Napansin ng isang relihiyosong misyonero na Russian si Pai at nagmamadaling lumapit sa kanya. Sa totoo lang, isa siyang espiya na itinalaga ng Eagle Claw Clan para hanapin at alisin ang huling natitirang miyembro ng Snake Clan. Napansin siya ni Pai at tumakbo siya palayo kasama si Qian Fu bago siya mahuli. Kasunod nito, dinala ni Qian Fu si Pai sa paaralan at nagdala ng pagkain para sa kanya. Pinakiusapan din niya ang matanda na magpalipas ng gabi dahil baka nasugatan siya. Hanga si Pai sa kanyang kabaitan. Samantala, si Lapban at ang kanyang ama ay nasa isang pulong kay Lee na ipinagmamalaki ang kanyang pagsasanay. Si Lapban ay hindi naniniwala sa kanya at hiniling sa kanila na basagin ang 3 patong ng mga brick. Tinatawanan siya ni Lee, na nagsasabi na maaari niyang ipakita sa kanila ang isang tunay na laban sa halip na basagin ang mga bricks. Tinawag niya si Qian Fu at inutusan siyang magpagulpi sa isa sa kanyang mga estudyante. Isang nasasabik na si Lapban ang nanonood sa pagsisimula ng laban. Si Qian Fu ay binugbog muli ngunit hindi niya maiwasan ang mga pag-atake. Natakot na magutom siya sa susunod na araw. Sa pagtatapos nito, humanga si Lapban sa kakayahan ng kalaban ni Qian Fu at pumayag na tanggapin sa paaralan. Naglakad si Qian Fu pabalik kay Pai na may ilang sugat at pasa sa mukha. Nahihiyang tumakbo papunta sa kwarto niya. Sinabi ng kusinero kay Pai na araw-araw na ginagawa kay Qian Fu ang pambubugbog na ito. Ginagamit siya bilang isang display dummy upang mapanatili ang reputasyon ng paaralan. Upang gamaan ang kanyang kalooban, naglagay si Pai ng isang mangkok sa kanyang ulo at hiniling sa kanya na subukan itong kunin. Ginawa ni Qian Fu ang kanyang makakaya ngunit napakahusay ni Pai at hindi niya hinahayaan na mahawakan niya ang bowl. Kinaumagahan, nagising si Qian Fu nang makitang nawawala si Pai. Napansin niya ang isang mensahe sa dingding na malabo na nagsasabi tungkol sa kasanayan sa pag-iwas sa mga atake. Sa labas, si Pai ay gumuhit din ng pattern ng mga yapak para sundan ni Qian Fu at matutunan ang mga trick mula kahapon. Sa katotohanan, ang mga trick ay ang mga pangunahing kaalaman ng pamamaraan ng Snake Fist. Gamit ang mensahe at ang mga hakbang, naiintindihan ni Qian Fu kung ano ang sinusubukang ituro sa kanya ni Pai at nagsimulang magsanay. Siya ay isang matalinong manlalaban at natutunan ang pamamaraan sa maikling panahon. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Pai ang misyonerong Ruso at sinundan siya para malaman ang kanyang tunay na intensyon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ito ay isang bitag ng pigilan siya ni Su Chen ng kuko ng agila at hinamon siyang makipaglaban. Ang misyonero at si Su Chen ay sumalungat kay Pai ngunit nagawa niyang tumakas matapos silang utakan. Gayunpaman, siya ay naiwang malubhang na sugatan pagkatapos ng kaguluhan. Kasabay nito, ang ama ni Lapban ay pumunta sa paaralan upang suriin ang pag-unlad ng kanyang anak. Hiniling ni Lee kay Qian Fu na magpabugbog kay Lapban, na gustong gamitin siya bilang isang dummy muli. Ngunit sa pagkakataong ito, gamit ang mga diskarte ni Pai, iniiwasan ni Qian Fu ang lahat ng pag-atake niya. Pinabunggo pa niya si Lapban sa kanyang ama, na nagpabagsak sa dalawa sa lupa. Sa huli, tumakbo si Lapban at ang kanyang ama sa kabilang paaralan. Paulit-ulit na binugbog ng galit na Lee si Qian Fu dahil sa pagpapahiya sa kanya. Tumakbo si Qian Fu palayo sa paaralan at nagkataon na nakabangga niya ang isang nasugatang Pai. Dinala niya siya sa isang shed at ginamot ang kanyang mga sugat. Sa ibang lugar nakilala ni Su Chen ang mas mataas na opisyal ng Eagle Claw Clan, na si Shang Quan, at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa pakikipagtagpo niya kay Pai. Pagkatapos, makikita natin si Qian Fu na inaalagaan si Pai hanggang sa gumaling. Matapos malaman na natutunan ni Qian Fu ang pamamaraan sa pamamagitan lamang ng mga guhit, pumayag si Pai na sanayin siya sa kung fu sa pamamaraan ng ahas. Ang tanging kondisyon niya ay hindi siya tatawagin ni Qian Fu na master, hindi gagamitin ang pagsasanay upang magpakita ng karahasan, at hindi makikialam kapag nakikipaglaban si Pai sa kanyang mga kalaban. Tinatanggap ni Qian Fu ang lahat ng kondisyon at sinimulan ang pagsasanay. Siya ay nagsusumikap araw at gabi at natututo ng mga diskarte sa mabilis na panahon. Sa paglipas ng mga linggo, binigyan siya ni Pai ng mas mahirap na mga gawain ngunit nagpapakita siya ng paglago at syaga na walang katulad. Isang araw, siya ay tamad na nagwawalis ng sahig sa paaralan nang makita siya ni Lee at nagpasyang guluhin siya gaya ng dati. Tinapakan niya ang puting pulbos ngunit bago siya makatapak sa sahig, pinadausdos ni Qian Fu ang mop sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinusubukan ni Lee ang kanyang makakaya na utakan si Qian Fu ngunit mas mabilis siya dahil sa pagsasanay. Habang sila ay nagpupumiglas, pumasok ang isang grupo mula sa karibal na paaralan.
Ang pinuno ng grupo ay ang bagong 3 Provinces champ sa Kung Fu. Siya ay galit na galit dahil lahat ng ibang paaralan sa bayan ay nagpadala sa kanya ng mga regalo para ipakita ang paggalang ngunit hindi ito ginawa ni Lee. Kaya naman, hinahamon niya si Lee at ang kanyang kapwa-guro sa isang laban. Nag-aatubili si Lee ngunit dahil lahat ng estudyante niya ay nanonood, wala siyang ibang paraan kundi tanggapin. Ang kampyon ng estado ay hindi nag-aaksaya ng oras bago talunin silang dalawa, na nagpapatunay na sila ay isang grupo lamang ng mga manloloko na alam lamang ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa Kung Fu. Gusto silang tulungan ni Chien Fu ngunit dahil nangako siya kay Pai na gagamitin lang niya ang kanyang kakayahan para sa depensa, hindi siya lumaban. Matapos matalo ang dalawa, sinusundan ng mga estudyante ang kampyon ng estado sa karibal na paaralan. Kinalaunan sa araw na iyon, naglilinis si Chien Fu nang bumalik ang dating guro ng paaralan, si Master Hang mula sa isang paglalakbay. Siya ang dating punong guro hanggang sa pumalit si Lee. Galit na natalo sila ng mga kalaban, pumunta siya sa karibal na paaralan at hinamon ang kampyon ng estado. Nagkaroon sila ng matinding laban, parehong magkatugma sa mga kasanayan. Ngunit sa huli, tinalo ng state champion si Master Hang at hindi pa rin tumitigil sa pag-atake sa kanya. Sa wakas ay humakbang si Chien Fu na lalong ikinagalit ng kampyon. Inaatake niya siya ng ilang beses, hinihiling sa kanya na lumaban. Ngayong magagamit na ni Chien Fu ang kanyang pagsasanay bilang depensa, hindi na siya nagpipigil at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Nagulat ang lahat nang makita ang isang janitor lang ang nagpapahirap sa kampyon ng estado. Nagulat din si Master Hang dahil hindi niya alam na marunong lumaban si Chien Fu. Mula sa entrance door, pinagmamasdan din sila ni Sheng Quan. Nakita niya ang teknik ni Chien Fu at nakilala niya ito bilang ang Snake Fist Technique. Dahil isang tao lang sa clan ang nabubuhay, sigurado siyang kilala ni Chien Fu si Pai. Matapos talunin ang kampyon, bumalik sina Chien Fu at Hang sa kanilang paaralan. Sa bahay, nakahanap si Chien Fu ng sulat mula kay Pai na nagsasabing mawawala siya ng ilang araw. Sa tabi ng liham ay may isang libro ng snake-style fighting. Nagmamadaling pumunta si Chien Fu sa shed para makita si Pai ngunit nakaalis na ang matanda. Noon lang, si Sheng Quan na nakabuntot sa kanya hanggang ngayon ay nagtatanong kung kilala niya si Pai. Nang pagtibayin ni Chien Fu, nagsinungaling si Sheng Quan tungkol sa pagiging kaibigan ni Pai at hiniling kay Chien Fu na sabihin sa kanya kapag bumalik siya mula sa kanyang biyahe. Idiniin din niya ang paglihim ng pagdating kay Pai dahil gusto niyang sorpresahin ang dati niyang kaibigan. Isang walang muwang na si Chien Fu ang naniniwala sa kanya at pumayag na tulungan siya. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kanyang alagang pusa na nakikipaglaban sa isang ahas. Kahit na sa unang tingin, ang ahas ay mukhang mas mapanganib, ito ay napatunayang mahina laban sa mga paa ng pusa. Nagbibigay ito kay Chien Fu ng ideya na paghaluin ang paw technique sa Snake Fist Technique para gawin itong mas mapanganib. Sa ibang lugar, bumalik si Pai sa bayan at agad na hinarap ni Su Chen. Noong una, nagkunwaring patay si Su Chen at inatake siya ng kutsilyo. Naniniwala siyang nataman si Pai ngunit lumalabas na nakahanda siyang umiwas sa pag-atake. Naglaban sila kung saan dinaig siya ni Pai gamit ang kanyang kadalubhasaan at pinatay siya. Kasunod nito, pinuntahan niya si Chien Fu na tuwang-tuwa sa pagbabalik sa kanya. Humingi sila ng tsaa sa tagapagluto ngunit ang lalaki ay naghalo ng lason dito. Noon lang, naalala ni Chien Fu si Sheng Quan at nagmamadaling sabihin sa kanya ang pagdating ni Pai. Pero pagbalik nila para hanapin siya, tumakas na si Pai. Hinulaan ni Sheng Quan kung saan siya patungo at sinundan siya ni Chien Fu. Sa kanyang paglalakbay, si Chien Fu ay hinarang ng Russian missionary na gustong pumatay sa kanya. Naglaban sila kung saan nangunguna ang misyonero dahil sa kanyang espada. Napunit ni Chien Fu ang kanyang mga damit ngunit nagawa pa rin niyang talunin siya sa huli. Sa ibang lugar, nagkita si Pai at si Sheng Quan. Sapat na ang kanyang pagtakbo at gustong lumaban para wakasan ang isang siglong tunggalian ng kanilang mga angkan. Magsisimula ang laban at sa simula, tila magkatugma sila sa kadalubhasaan. Ngunit hindi nagtagal ay natalo siya ni Sheng Quan at nang papatayin na sana siya, bigla siyang hinarang ni Chien Fu. Upang iligtas ang kanyang master, hiniling niya kay Sheng Quan na labanan siya sa halip. Sinubukan ni Pai na pigilan si Chien Fu. Alam niyang hindi sapat ang kanyang pagsasanay para talunin si Sheng Quan ngunit hindi siya umatras. Hindi nagtagal, naglunsad sila sa isa't isa at agad na nagawa ni Chien Fu na masugatan ang mukha ng kanyang kalaban sa kanyang bagong imbensyon, ang cat claw technique. Sa pamamagitan ng pinaghalong kamao ng ahas at kuko ng pusa,
Lumilikha siya ng kakaibang nakamamatay na pamamaraan na tinatalo ang mga kuko ng agila nang wala sa oras. Sa huli, natalo rin si Sheng Quan. Habang papaalis na ang master at estudyante, nilapitan sila ng kusinero at sinubukang saksakin si Qian Fu. Walang kahirap-hirap na pinigilan siya ni Pai at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa. Isa rin pala siyang espiya mula sa Claw Clan ng Agila. Natatawa siya na alam niyang malapit na silang mamatay sa lason na ibinigay niya sa kanila kanina. Ngunit isiniwalat ni Qian Fu na ipinagpalit niya ang tsaa dahil sa sobrang init. Sa huling eksena, naalala ng kusinero na uminom siya ng tsaang may lason. Nagsisimulang magpakita ang epekto ng lason at agad siyang namatay. Sa huling eksena, pinuri ni Pai si Qian Fu para sa pag-imbento ng napakalakas na bagong pamamaraan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.